Hindi daw lahat ng akala natin ay laging tama. Hindi daw lahat sinasabi nilang intuition ay lagi ng sakto at swak. Minsan ang mga bagay na yon ay nagkakamali din daw. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Ikaw ba'y nagkamali na sa iyong akala? Na biktima ka na rin ba sa isang maling akala? Naku po. Bago natin simulan ang ating kwento na ito, nako, hindi po kayo magkakamali at hindi po maling akala kung sasabihin ko sa inyo na napakagaganda ng qualities ng mga produkto ng Shop and Style dahil legit po na original ang mga yan. So ano pang inaantay nyo, bisitahin nyo na ang Facebook page ng Shop and Style at syempre, wag na kayong mag-atubiling mag-subscribe, mag-follow at manood na rin ng kanilang mga pa-live para makita mo kung anong sinasabi ko. Go na! At syempre, wag na natin tong patagalin. Ito na ang ating tampok na kwento for today. Dito lamang sa Dear Mamma Mia. Bakit nga ba kapag mahalaga sa atin ang isang bagay o isang tao, gumagawa tayo ng paraan para mapanatili ito sa ating buhay kahit na ang buong mundo ay nagsasabing, bitaw na, tama na. Dear Mamma Mia, hindi ko alam kung saan eksaktong nagsimula ang lahat. Kung sa araw ba na nagpakasal kami, o sa araw na unti-unti kong napansin na may mga bagay na hindi na pareho o inconsistent na. Pero kung babalikan ko, siguro ang pinakamalinaw na simula ay yung araw na hindi ko sinasadyang makita ang isang mensahe sa cellphone niya. At mula roon, parang unti-unti nang gumuho ang lahat ng akala kong buo at masaya. Ako po si Lara. Siyempre, hindi ko yan tunay na pangalan. Mamma Mia, hindi ko na lang sasabihin kung ilang taon na ako. Basta nagtatrabaho po ako bilang isang medical assistant sa isang private hospital dito sa isla ng Visayas. Sanay ako sa stress, sa dugo, emergency, sigawan sa ER. Mga pasyenteng hindi mo alam kung aabutan pa ba ang umaga. Pero kahit sanay na ako na manood at syempre makaramdam din ng sakit ng iba, napagtanto ko na hindi pala ako sanay sa sakit na manggagaling sa taong pinakamahalaga sa akin. Ang asawa ko po ay itago natin sa pangalang Mark. Isa po siyang police officer. Tahimik lamang siyang lalaki. Hindi din siya showy ng kaniyang pagmamahal. In short, kung titignan mo sa labas, hindi po siya yung mukhang romantic. Hindi siya madaldal. Pero sa lahat ng nakilala kong mga lalaki, siya yung matatawag kong pinaka-stable ang dating. Mamma Mia, importante kasi talaga sa akin ang consistency. Alam ko sa sarili ko na marami ang pwedeng maging sweet, marami ang pwedeng maging mabait, marami ang pwedeng maging romantic sa umpisa, pero hindi naman kayang panindigan hanggang huli. Si Mark kasi yung tipong kapag kasama mo siya, iisipin mong safe ka, na hindi ka maiiwan. Hindi man siya yung lalaking enggrande pagdating sa mga gestures, pagdating sa pagpaparamdam sa'yo na mahal ka niya, pero mararamdaman mo naman na ligtas ka kapag siya ang iyong kasama. We've been married for more than 5 years. Kaya akala ko okay na okay kaming dalawa.
Akala ko solid kami. Yun pala, akala ko lang ang lahat. Nagsimula po ang lahat sa isang ordinaryong gabi. Pagod ako noon galing sa buong araw na duty. Gabi na, Mama Mia, malamig ang simoy ng hangin. At sa sobrang kapaguran ng aking katawan, ang gusto ko na lamang ay humilata at dumiretso ng tulog. Si Mark ay nasa sala, busy sa kanyang cellphone na gaya ng usual niyang ginagawa every after work. Wala naman po ako masyadong iniisip noon. Kilala ko kasi si Mark. Alam ko, Mama Mia, na mahilig po siya na maglaro ng mga mobile games. Mahilig din siya na makipag-chat sa kanyang mga kapatid, pamilya, pati na rin sa kanyang mga kabarkada, kaya hinahayaan ko na. Hindi ako mapagdudang uri ng babae. Alam ko kasi na mahal ako ng asawa ko eh. Consistent naman siya. Hanggang sa napansin ko, naiwan niyang naka-charge ang cellphone niya sa kama. Hindi ko alam kung bakit ko tiningnan. Swear, Mama Mia, hindi po talaga ako nangingialam ng mga gamit na hindi akin. Lalo na pagdating sa cellphone dahil alam kong pribado yon. Alam ko rin na sa uri ng trabaho ng asawa ko, may mga confidential silang pinag-uusapan. Mga confidential files, confidential crime, na hindi ko pwedeng malaman para na rin sa sarili kong kaligtasan. Kaya ni minsan, hindi talaga ako nangialam. Pero Mama Mia, may mga oras pala talaga na parang may something na humihila sa'yo para gawin mo ang isang bagay na alam mong hindi mo dapat gawin. Opo, isa po ang gabing yun sa mga araw na yun. Binuksan ko ng walang pag-aalinlangan ang cellphone ng asawa ko for the first time. Unlocked. I swear, hindi ko naman talaga planong mang-stalk o kung ano paman. Ewan ko lang talaga kung bakit ko yun ginawa. Pero dahil sa ginawa ko, dun ko nakita ang isang bagay. Isang chat from a girl. Sir, andito lang ako sa usual spot natin ha. Wala siyang pangalan na nakalagay sa simula. Pero nakasave siya sa phone niya as initials lang. Alam kong babae yun. Ewan ko, wala pa naman akong ebidensya pero alam ko sa sarili kong babae yun. At nakakasir pa talaga ha. Sa totoo lang, hindi ko agad naintindihan yung mensahe. Pero parang may bigat agad sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag, Mama Mia. Parang biglang bumigat yung hangin sa paligid ko. Hindi ko naman siya hinarap agad. Hindi kasi ako confrontational na uri ng babae. Sa trabaho, sanay akong kalmado lang kahit chaotic na ang buong ospital. Kaya ginawa ko rin yun sa sarili ko. Kahit chaotic na ang utak ko, pinilit kong magpakakalmado. Pero deep inside, I know na hindi na ako normal, Mama Mia. Sa mga sumunod na araw, hindi ko siya kinumpronta. Pero nagbago ako. Hindi ko napansin agad pero parang naging alerto ako sa lahat ng bagay. Kung dati hindi ko pinapansin, ngayon tinitignan ko siya kung anong oras siya nagre-reply sa akin. Kung ilang minuto bang nakalipas bago siya mag-reply sa mga messages ko. Kung sino ang lagi niyang ka-text. Kung lumalayo ba siya sa akin kapag sinasagot niya ang tumatawag sa kanya. At kapag may notifications, mabilis niyang itinatago ang screen mula sa akin. Sa labas kung tutuusin, same pa rin naman siya. Sweet siya pag nasa bahay kami, tahimik, responsable pa rin namang asawa. Pero sa loob ko, Mama Mia,
Parang may sirang parte na hindi ko na maaaring ibalik pa sa dati. Isang gabi, magkasama kami sa kama. Ako nanonood ng TV habang siya ay nakafocus sa cellphone niya. Opo, may TV po sa kwarto namin. Tahimik lamang kaming dalawa. Pero yung katahimikan na yun, pakiramdam ko hindi yung tahimik na komportable. Yung tipong nararamdaman mong may hangin sa pagitan ninyong dalawa. Kahit magkatabi kayo. Mark? Sagot niya na hindi tumitingin at nakatutok pa rin ang mga mata sa cellphone. Bili ka naman ng chips, please. Tumigil siya saglit. Ngayon? Oo Gusto ko kasing kumain tapos wala na sa cabinet. Tumayo siya agad. Okay. Pagkalabas niya ng kwarto, dun ko naramdaman yung bigat. Mama Mia, hindi niya napansin na naiwan niya palang naka-unlock yung cellphone niya sa bed. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko noon pero kinuha ko ulit yung cellphone. Kalmado pa rin ako pero yung kamay ko hindi. Nanginginig na. Pagbukas ko ng messages, isang bagong chat ang unang bumungad sa akin. Sir, you know what? Namiss kita kahapon. Hindi ko na binasa lahat, Mama Mia. Kasi dun pa lang, parang may sumuntok na sa dibdib ko. At dun nakasigurado na ako na babae talaga yon. Wala namang matinong lalaking magsasabing namimiss niya ang isang lalaki, di ba? Mama Mia, nagdedebate pa noon ang puso at utak ko. Kung titignan ko ba yung ibang mga chat messages nilang dalawa. Pero bago ko pa magawa iyon ay may narinig na akong hakbang sa labas ng kwarto. Babalik na siya. Mabilis kong ibinalik yung phone sa dating pwesto. Umupo ako ng maayos ulit sa kama. Naka-on pa rin yung TV, pero hindi na ako nanonood. Hindi na rin ako makahinga ng normal noon, Mama Mia. Here, sabi niya habang inaabot sa akin yung mga chips. Thanks, sagot ko lang. Na para bang walang nangyari. Na para bang wala akong nakita pero sa loob ko, may isang bagay na hindi na magiging pareho. Mama Mia, ito yata ang problema ng mga taong hindi confrontational. Kung confrontational lang sana ako, natapos na yun doon pa lang Pero hindi. Kinabukasan, pumasok pa rin ako ng trabaho na para bang normal lang. Ngumingiti ako sa mga pasyente, nag-a-assist ako sa mga procedure, sumasagot ako sa mga tanong ng nurses at doctors. Para bang lahat automatic, pero wala yung tunay kong presence. Para akong isang robot na walang isip at puso. Kasi ang isip ko noon ay naiwan sa gabing hindi ko na alam kung paano ko babalikan. Lumipas ang mga araw, hanggang sa napansin ko na rin si Mark. Mama Mia, mas naging protective siya sa cellphone niya. Mas laging tahimik, mas laging busy. Pero kapag tinatanong ko siya kung may problema sila sa work, okay lang naman daw lahat. Wala naman daw problema. Normal lang daw ang ginagawa niyang trabaho sa araw-araw. Pero alam mo yung feeling na kahit walang sinasabi ang isang tao, alam mong may mali? Yun yung nararamdaman ko araw-araw. Simula nung mabasa ko yung chat message. Isang Sunday morning, magkasama kami ni Mark na pumunta ng church. Family day daw kasi. Ganun naman kapag Sunday at pareho kaming walang trabaho. Umupo kami sa usual na pew na inuupuan namin. Tahimik ang paligid. Pero ang isip ko, hindi magawang tumahimik ng totoo.
Faithfulness is not tested when everything is easy, sabi nung pare. Napatingin ako sa kanya. Kay Mark, nakikinig lang siya. Kalmado, collected. Mukhang hindi naman siya nag-guilty dun sa sinabi ng pare, na para bang wala siyang bit-bit-bit-bit sa kanyang konsensya. Pero ako, parang bawat salita, tumatama sa loob ko, Mama Mia. Pag-uwi namin, nagpunta pa kami sa bahay ng pamilya niya. Normal na kwentuhan, tawanan, pagkain. Pero ako, pakiramdam ko, yung kaluluwa ko ay nakalabas sa katawan ko. Na para bang yung kaluluwa ko ay spectator lang o nanonood lang sa mga nangyayari. Na para bang hindi ako parte ng eksenang yun. Okay ka lang ba, Lara? Tanong ng mama niya. Opo, ma, okay lang po ako. Sagot ko agad. Ngumiti ako pero alam ko ang totoo. Hindi ako okay. Mama Mia, ilang araw ko pang dinadala yun sa puso ko. Hanggang isang gabi, hindi ko na kinaya. Mark, pwede ba tayong mag-usap? Sabi ko. Huminto siya sa pagsuscroll ng cellphone niya. Ano yun? Huminga ako ng malalim, gathering the courage I have inside. Nakita ko kasi yung mga messages mo eh. Sandali. Tahimik. Parang huminto ang lahat. Anong messages? Tanong niya na kalmado pa rin. Mama Mia, yun yung mas nakakatakot. Yung kalmado na para bang handang-handa siya sa kahit na anong gyera. Yung babaeng nagme-message sa'yo? Napahinga siya ng malalim. Parang pagod. Hindi naman siya galit. Hindi rin siya nagmumukhang defensive. Parang pagod lang. Lara, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi yun ganun. At dun nagsimula ang lahat. Hindi ba talaga yun ganun? Kung hindi ganun yun, ano yun? Tanong ko. At sa unang pagkakataon, hindi siya sumagot agad, Mama Mia. Ilang sandali ang lumipas, bumuntong hininga siya ng malalim. Basta, hindi ganun yun. Pwede bang wag na natin yung pag-usapan? Pagkatapos noon ay tumayo siya at pumasok ng banyo. Hindi ko alam kung ilang oras siya doon dahil napakatagal niya at bit-bit pa talaga niya yung cellphone niya sa loob. Di ko alam kung anong ginagawa niya. Kung nagmo-mobile game ba siya gaya ng sabi niya o kung may kausap siyang iba. Mama Mia, pagkatapos ng gabing yun, ay tila hindi na makabalik sa dati ang lahat. Hindi na normal sa paningin ko si Mark. Alam kong hindi na rin ako normal. Pero pareho kaming nagkunwaring tila walang nagbago sa aming pagsasama. Yun yung pinakadelikado sa lahat, lalo na kapag mag-asawa na kayo. Yung pareho kayong dalawang marunong magpanggap na walang maling nangyayari. Kinabukasan, nag-almusal kami na parang wala lang. Pasok ka na? Tanong niya. Oo. Sagot ko. Simpleng usapan. Parang hindi mag-asawa. Parang magka-boardmates lang. Pero sa pagitan ng mga salitang yun, may isang buong mundo ng tanong na hindi ko nasabi sa kanya. Mama Mia, hindi pa ako nakaalis papuntang trabaho, nagpaalam siya bigla dahil sabi niya may dadaanan daw muna siya. Utos ng hepe nila. Pagkaalis niya, doon ako tuluyang napaupo. Hindi naman ako umiyak agad kasi ang totoo, mas nauna muna ang pagkamanhid
bago ang mga luha ko. Pagkatapos kong pakalmahin ang sarili ko ay tumayo na rin ako at pumunta na ng trabaho. Habang nasa trabaho ako, hindi ako makapag-focus. May pasyente akong tinuturuan ng breathing exercise, pero ako mismo ay hindi marunong makahinga ng maayos. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong ng isang intern nurse. Ngumiti ako. Okay lang ako. Pagod lang siguro. Partly totoo yun. Hindi ako okay, pero totoong pagod na ako. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa nararamdaman ko. That night, hindi ko na napigilan. Habang naliligo siya, kinuha ko ulit yung cellphone niya. Hindi na ako nanginginig. Parang naubos na yung takot ko. Pagbukas ko ng cellphone ay iba na yung password. Mama mia, ilang beses ko pong inisip kung ano yung password. Hanggang sa naisip kong gamitin ang badge ID niya. Yun ang ginamit ko at dun ko nakita. Mas marami pa. Mga chats na hindi ko nakita dati. Hindi naman explicit, hindi rin lantad na may relasyon. Pero sobrang flirtatious nung mga messages, Mama Mia. Sobrang lambot ng palitan ng mga usapan at sobrang personal. Ingatan mo sarili mo ha, sir. Miss na kitang kausap. Kung pwede lang sana, lagi kitang kasama sa field. Habang binabasa ko yun, parang may something sa dibdib ko na unti-unting nababasag. Hindi dahil sa isang malaking betrayal yon, kundi sa paulit-ulit na mga maliliit na palitan nila ng mga mensahe. Yung klase ng palitan na hindi mo naman mapapansin. Hanggang sa huli, malalaman mong huli ka na pala. Paglabas niya ng banyo, nakaupo lang ako sa kama. Hawak ko pa rin yung cellphone niya. Hindi ko na itinago. Hindi ko na rin inayos. Tumingin siya agad sa akin tapos dun sa kanyang cellphone. Alam na niya. "Mark, ayoko na ng mga explanation na half-truth. Gusto ko ng explanation na purong katotohanan." Tumahimik siya. Umupo siya sa gilid ng kama. Parang biglang bumigat ang buong kwarto noon. "Hindi ko alam kung paano sisimulan, Lara." Sabi niya. "Simulan mo sa totoo. Yun lang naman ang gusto kong marinig, Mark." Huminga siya ng malalim at doon nagsimulang magkwento. "May nakilala akong babae sa trabaho. Hindi ko sinasadya pero naging madalas ang pag-uusap naming dalawa. Tahimik lang ako, pero sa loob ko, parang bawat salita niya ay tila hinihiwa ng paunti-unti ang dibdib ko. Wala kaming relasyon, Lara. Pero, aaminin ko, naging close kami. Dagdag niya agad. Close? Ulit ko. Tumango siya. Yung salitang close, yun yung pinakamahirap tanggapin eh. Kasi ang close, pwede palang maging simula ng lahat nang hindi mo inaasahan. Kung wala naman pala kayong relasyon, bakit kinailangan mong itago? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Dahil alam kong mali sa paningin mo, sabi niya. Hindi mali sa paningin ko, kundi alam mong mali talaga ang ginagawa mo. Kung wala kang tinatago, kung wala kang iniisip na mali sa iyong ginagawa, bakit kailangan mong itago yun? Tinago mo kasi alam mong mali, Mark. Tumahimik siya ulit, Mama Mia.
At doon ko nakita ang isang bagay. Hindi naman galit siya sa pangingialam ko. Hindi rin naman siya defensive. Parang, more on parang guilty siya, Mama Mia. Wala kayong relasyon, pero may feelings ka ba sa kanya? Tanong ko. Tumagal ang katahimikan. Yung tipong kahit orasan, parang tumigil. Kahit orasan, parang nag-aantay ng sagot ni Mark. Hindi ko alam. Sa wakas ay nagawa niyang sagutin. Doon ako napatawa ng mahina. Hindi dahil masaya ako sa narinig ko. Hindi rin dahil bitter ako, Mama Mia. Kundi yung tawa ng taong nasasaktan at hindi na kayang ipahayag sa pag-iyak ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi mo alam? Ang dami mong oras na kausap siya. Hindi ko nga alam kung mas marami ba ang oras na magkasama kayong dalawa kaysa sa atin Meron sasabihin mo sa akin na hindi mo alam kung may nararamdaman ka sa kanya? Hindi siya sumagot. At doon ko naintindihan na minsan, ang pinakamasakit na sagot ay yung walang mga salita, pero malinaw na malinaw mong nakikita. Tumayo ako, hindi ko na kayang maupo. Alam mo ba kung anong masakit, Mark? Tanong ko. Hindi naman yung may iba ka Hindi din yung mga messages na nabasa ko. Kundi yung araw-araw kong iniisip na okay tayo. Pero ikaw pala, hindi ka na pala sigurado sa ating dalawa. Tumahimik siya. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Lara, don't, Mark. Putol ko. Please, huwag kang lumapit ngayon. Huwag mo akong hawakan ngayon. Natigilan siya. Tinignan lang niya ako, Mama Mia. Tumayo ako, tumalikod, at ako naman ang pumasok ng banyo at nagtagal doon ng hindi ko alam kung ilang oras. Hindi kami naghiwalay ng gabing yun. Hindi rin naman kami naging maayos. Natulog lang kami sa magkabila ang dulo ng kama. Tahimik, magkasama pero malayo sa isa't isa. At sa katahimikang yun, dun ko na-realize ang pinakamahirap na parte ng pagmamahal. Hindi pala laging may sigawan. Minsan, katahimikan talaga ang pinakamasakit at pinakamalakas na hampas. Kinabukasan, hindi na muna siya umuwi ng bahay. Kailangan natin ng space sa isa't isa, sabi niya. Space. Ibig sabihin, cool off. Dalawang salita na parang napakasimpleng pakinggan. Pero para sa akin, yun ang parang unti-unting pagkawala ng lahat ng mga binuo kong pangarap. Hindi ko naman siya pinigilan sa gusto niyang gawin, Mama Mia. Dahil sa totoo lang, pagod na rin kasi ako. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lumilinaw na hindi lang babae ang kalaban ko, kundi yung pagiging malayo niya kahit nandyan pa siya. Mama Mia, hindi naman kami naghiwalay. Hindi naman kami nag-usap tungkol sa closure. Pero pakiramdam ko, yun na yung punto kung saan nagiging hindi na kaming dalawa. At sa bawat gabing dumadaan, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ko. Paano mo ba malalaman kung may natitira pa? Paano mo malalaman kung worth it pang ipaglaban ang isang matagal ng relasyon para sa bagong tukso na unti-unting sumisibol? Mama Mia, lumayo kami ni Mark sa isa't isa. Mahigit 8 buwan na ang lumipas mula nung umalis si Mark sa bahay. Hindi kami opisyal na naghiwalay.
At kung siguro mag-boyfriend at girlfriend lang kami o magka-live-in lang kami, pwede mo na yung isipin na yun na yung closure, yun na yung paghihiwalay. Pero iba po, kapag legal na mag-asawa kayong dalawa. Kahit kasi sabihin ninyong hiwalay na kayo, may papel at batas pa rin na nagbibigkis sa inyo. Pero pakiramdam ko, hindi na rin naman kami mag-asawa sa totoong kahulugan ng mga salitang iyon. Para na lang kaming nakabigkis sa isang papel. Yun ang pakiramdam ko noon. Parang multo na lang ang dating relasyon naming dalawa. Sa umpisa, umaasa pa ako eh. Umaasa akong isang araw tatawag siya. Magsusorry. Sasabihin niyang nagkamali siya. Napipiliin niya ulit ako. Nalalabanan niya ang lahat, kahit pa sarili niyang damdamin at tukso para sa aming dalawa. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti na ring namamatay ang pag-asang yun, Mama Mia. Mas naging busy ako sa trabaho. Tumatanggap ako ng mas mahahabang duty. Mas maraming overtime. Mas maraming pasyente. Mama Mia, minsan kasi kapag puso ang pagod na, gusto nito pagurin din ang katawan ng husto. Para pagdating sa bahay, hindi ka na mag-iisip, hindi ka na makakaramdam ng sakit, kundi matutulog ka na lang. Pero kahit anong pagod ko, pagdating ng gabi, hindi pa rin talaga ako makatulog ng maayos. Bumabalik-balik pa rin ang lahat sa akin. Minsan, gigising ako ng 3:00 ng madaling araw. Biglaan lang. At ang unang pumapasok sa isip ko, si Mark. Kasi bakante na ang pwesto niya sa kama. Naiisip ko kung nasaan na kaya siya. Masaya kaya siya? Naiisip pa rin kaya niya ako? May halaga pa ba sa kanya ang higit 5 taon naming pagsasama bilang mag-asawa? Mga tanong na alam kong wala ng saysay pero hindi ko pa rin mapigilang itanong sa sarili ko. March of 2025. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong araw. Pauwi ako noon galing sa trabaho. Pagod na pagod ako. Masakit na masakit ang mga paa ko dahil hindi ako nakaupo buong shift ko. Ang gusto ko lang noon ay makauwi na. Punuan ng bus, mainit ang paligid. Mabagal ang takbo ng sasakyan dahil sa traffic. Nakatulala lang ako na nakatingin sa bintana hanggang sa may sumakay. Hindi ko agad napansin yun, Mama Mia. Pero nang dumaan siya sa aisle kung saan ako naroroon, parang may kung anong humila sa atensyon ko para lingunin siya. Tumingin ako. At dun ako natigilan. Dahil siya yun. Hindi ko siya madalas nakikita noon. Pero sapat na ang ilang larawan na nakita ko sa exchange of chat nila. Sapat na ang ilang profile pictures na nakita ko nung in-stalk ko siya. Sapat na ang ilang mga selfies na pinadala niya sa asawa ko. Nakilala ko agad yun. Siya yun. Siya yung babae na nagchat-chat kay Mark. Ang babaeng dahilan kung bakit nagkaganito ang buhay ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. At mas lalo lang akong nanlamig nang mapansin ko ang tiyan niya, Mama Mia. Malaki na. Buntis. Sa tansya ko, nasa 6 o 7 buwan na siguro ang pagbubuntis niyang yun. Hindi ako makahinga. Hindi rin ako makagalaw ng maayos, Mama Mia, at hindi rin talaga ako makapag-isip. At parang may masamang biro ang tadhana sa buhay ko. Dahil hindi siya nakaupo, Mama Mia. Nakatayo lang siya. At malas pa na gentleman yung lalaking nakatabi ko. Tumayo siya
at ino-offer dun sa buntis ang upuan niya. Sa lahat ba naman ng mga lalaking nakaupo dun sa bus, yun pa talagang katabi ko ang pinaka-gentleman at naunang mag-offer. Tuloy, naging katabi ko siya sa upuan. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming magkatabi. Tahimik lang. Ako nakatingin sa bintana, siya nakatingin sa cellphone niya. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Napakainit, no? Napalingon ako. Oo. Ngumiti siya. Napakabait ng ngiti niya. Na para bang wala siyang ginagawang kasalanan. Na para bang wala siyang babaeng legal na asawang sinaktan. At yun ang masakit, Mama Mia. Dahil maganda siya. At bukod sa kanyang ganda, hindi po siya mukhang kontrabida. Hindi siya mukhang masamang tao. Hindi siya mukhang babaeng mang-aagaw. Mukha lang siyang isang ordinaryong magandang babae. At minsan, ang mga taong sumisira sa buhay mo ay hindi naman talaga mukhang halimaw. Hindi naman talaga yung nakikita mong mga kontrabida sa telebisyon na kakapal ng makeup. Na tataas ng heels na sinusuot. Na mga mata pobre. Na mga maraming burluloy o alahas na nakasabit sa katawan. Siya simple lang. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil gusto ko ring malaman, ay nagtanong ako. Kailan ang due date mo? Ngumiti siya. End of June o first week of July. Tumango ako. First baby mo? Mas lalo siyang ngumiti. Oo. At may kakaibang saya sa kanyang mukha. Yung saya ng isang babaeng excited maging nanay. Alam na alam ko ang sayang yun dahil nakikita ko yun sa mga pasyente sa ospital. Bigla akong nakaramdam ng inggit. Hindi dahil buntis siya, kundi dahil masaya siya. Samantalang ako, ilang buwan nang wasak na wasak. At pagkatapos, dumating ang tanong na nagpabago ng lahat. Nasaan yung daddy niya? Nasa duty? Pulis kasi. Sabi niya na natatawa pa ng mahina. Parang may dumagungdong sa loob ng dibdib ko. Pero marami namang pulis. Sabi ng utak ko. Kaya hindi pa rin yun sapat. Hindi pa. Hanggang sa sinabi niyang sumunod na mga salita. Actually, excited na excited siya eh. Mas excited pa nga siya sa akin. Humingiti siya habang hinahaplos-haplos ang tiyan niya. Alam mo bang matagal na namin tong hinihintay? Pero parang may mali, Mama Mia. May kung anong hindi tugma. Matagal na raw niyang hinihintay. Matagal na raw nilang hinihintay. Gaano ba katagal? Hindi ko napigilang tanong. 3 years. Biglang sumabog ang dalawang salitang iyon sa tenga ko, Mama Mia. 3 years. 3 taon. Eksaktong panahon kung kailan nakaramdam ako nang hindi ko maipaliwanag nung hindi umuwi ang asawa ko, Mama Mia. Dahil sabi niya, biglang nagkaroon ng emergency sa trabaho. Pagkatapos, kinuha ng babae yung cellphone niya. Actually, ang kulit nga niya eh. Alam mo, mahal na mahal niya ako. Napangiti siya. Eto, tignan mo. At pinakita niya sa akin ang wallpaper ng kanyang cellphone. Hindi ko kailangang lumapit. Hindi ko kailangang mag-zoom.
hindi ko kailangang magtanong. Dahil kilalang kilala ko ang lalaking nasa litrato. Kabisado ko ang mukha niya. Kabisado ko ang mga mata niya. Kabisado ko ang ngiti niya. Dahil ang lalaking yun ay minsan ko pong naging asawa. Si Mark. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko na naririnig ang ibang ingay ng bus. Hindi ko na naririnig yung mga tao, yung konduktor na naniningil. Hindi ko na narinig ang sarili kong paghinga. Si Mark yun, Mama Mia. At sa unang pagkakataon matapos ang halos 1 taon, may napatunayan ako. Hindi ako baliw. Hindi ako paranoid. Hindi ako nag-overthink lang gaya ng pilit kong pinapaniwala sa sarili ko. Tama ang kutob ko. Sa simula pa lang, hindi ko alam kung paano ako nakatayo. Hindi ko alam kung paano ako nakababa ng bus. Hindi ko rin alam kung paano ako nakauwi ng bahay. Basta ang alam ko, pagdating ko sa bahay ay bumigay ako, Mama Mia. Hindi lang iyak, hindi lang sigaw ang ginawa ko, kundi humagulgul ako ng todo. Yung klase ng iyak na para bang iniluluwa mo na maging ang sarili mong kaluluwa. Dahil sobrang sakit na ang nararamdaman mo. Yung sakit na ilang taon mo nang itinago. Yung sakit na ilang taon mo nang pilit na binabaliwala. Lahat ng pag-asa, lahat ng pagtitiis, lahat ng pagpapatawad, lahat. At habang nakaupo ako sa malamig na sahig ng sala ng bahay, isa lang ang paulit-ulit sa isip ko. Hindi na siya babalik. Kahit kailan. Dahil habang ako naghihintay, siya pala ay gumagawa na ng bago niyang pamilya. At doon ko unang naramdaman na baka ang pinakamalaking pagkakamali ko ay hindi naman ang magmahal, kundi ang manatiling umaasa sa isang taong matagal nang nakausad, sa isang taong matagal nang umalis. Doon ko napagtanto, Mama Mia. 3 taon na nilang hinihintay yun. Ibig sabihin, matagal na palang nakaalis ang puso't isip ni Mark sa pagsasama namin bago pa man tuluyang nakaalis ang katawan niya. Sabi nila may limit daw ang bawat tao. May hangganan ang lahat ng pagtitiis. May punto kung saan kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kamaunawain, mapapagod ka rin. Nung una hindi ako naniniwala dun eh. Akala ko kasi kapag totoo kang mabait na tao, kaya mong intindihin ang lahat. Akala ko kapag pinalaki kang maunawain at mapagpatawad, kaya mong patawarin kahit na gaano pa kabigat ang isang kasalanan. Akala ko kaya kong tanggapin kahit gaano kasakit. Pero mali pala ako. Matapos ang araw na nakita ko ang babaeng buntis na yun sa bus, ilang linggo akong naging parang isang multo. Gigising, papasok sa trabaho, uuwi, matutulog at uulit-ulit bukas. Hindi na ako umiiyak araw-araw. At yun yata ang pinaka nakakatakot. Kasi kapag hindi ka na umiiyak, minsan hindi naman ibig sabihin nun na okay ka na eh. Minsan ang ibig sabihin lang nun, tapos ka na. March 2026, Mama Mia. Oo, netong taon lang. Yun sana ay magiging 7th anniversary naming dalawa ni Mark. 11 taon mula nung naging magkasintahan kami. 7 taon mula nung naging mag-asawa kami. At halos 2 taon mula nung masira ang lahat. Hindi ko na sana papansinin ng petsyang yun, katulad ng ginagawa ko taon-taon. Pero minsan talaga, kahit gusto mong iwasan ng nakaraan,
May paraan pa rin talaga ito para hanapin ka. Bandang 9:00 na ng gabi, nakahiga ako habang nagsuscroll sa cellphone ko. Pagod ako galing duty gaya ng araw-araw kong buhay. Tahimik ang bahay dahil mag-isa lang naman ako. Tahimik ang paligid ko. In short, tahimik ang buhay ko. Hanggang sa tumunog ang messenger ko, may bagong message request. Hindi ko na sana bubuksan pero may kung anong nagtulak sa akin na gawin yon. At nang makita ko ang pangalan ay parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ko. Siya yun. Yung babae. Yung nakasabay ko sa bus. Hi miss. Caps lock lahat. Yun ang message niya sa akin. Yun ang message request notification na natanggap ko. Tinitigan ko lang yun. Wala akong balak sumagot. Pero may sumunod agad. Pwede bang magtanong kung ayos lang? Huminga ako ng malalim. Inantay ko na magtatanong siya pero wala. Na para bang inaantay din niya na pumayag akong magtanong siya. Kaya nag-reply ako. Ano yun? Ilang segundo, dumating yung sagot niya. Sorry pero sino ka ba? Tanong niya, Mama Mia. Natawa ako dahil sa sobrang kakapalan ng mukha niya. Nagpabuntis siya sa asawa ko tapos hindi niya alam kung sino ako. Napatingin ako sa kisame. Parang gusto kong matawa at umiyak ng sabay. Dahil alam ko, Mama Mia, alam kong alam niya. Alam na alam niya eh. Sigurado ako. Dahil kung hindi, bakit di siya nagtatanong kung bakit hindi pa sila ikinakasal? Sa kabila ng pagkakaroon nila ng anak, hindi ba? Alam niya kung sino ako. Alam niyang hindi ako stranger. Alam niyang hindi lang ako random na babae. Hindi lang ako basta ex. Kundi ako ang legal na asawa. Mabilis akong nag-type. Legal na asawa ako ng kinakasama mo. Walang paligoy-ligoy. Walang padrama-drama. Walang explanation. Dahil alam ko ang short sentence na yun ay full explanation na para sa kanya. Dapat, 'di ba? Simple ang mensaheng sinagot ko. Direkta at totoo. At ilang segundo lang nag-reply siya. A-H. Yun lang. 2 letra na parang wala lang sa kanya. Na para bang hindi niya sinira ang buhay ko. Na para bang hindi siya bahagi ng dahilan kung bakit gabi-gabi akong umiiyak. Pagkatapos, nang ilang saglit ay may sumunod siyang pinadalang mensahe. Sorry miss. Natawa ulit ako. Mapait na tawa yun. Sorry? Saan ba siya nagsusorry? Sa pang-eestorbo niya sa akin? Sa pagtatanong niya kung sino ako? O sa pag-agaw niya ng asawa ko? Pero ganun lang ba talaga yun? Sorry lang ba talaga? Akala ko tapos na, Mama Mia. Akala ko hanggang dun lang. Hindi ko natatanungin kung para saan yung sorry niya dahil wala namang mababago. Pinatay ko na ang cellphone ko pero biglang nag-notify ulit ang messenger ko. At may sumunod pa pala siyang mensahe. Nagselos lang kasi ako. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone ko. Nagselos? Parang baliktad ata. Kabit na ang nagsiselos sa asawa. Tapos bakit siya magsiselos wala naman na kaming koneksyon ni Mark. At bago pa ako makapag-isip ng itatanong o isasagot, ay dumating ulit ang sumunod niyang mensahe. Sorry, akin naman pala na si Mark. Hindi naman pala siya babalik sa'yo. Tumigil ako. Literal na napatigil ako.
Literal na parang huminto ang mundo. Parang may pumutok sa loob ng ulo ko. Lahat ng sakit, lahat ng lungkot, lahat ng luha ay biglang naging galit. Purong-purong galit ang naramdaman ko, Mama Mia. Sa unang pagkakataon matapos ang halos 2 taon, hindi ako nasaktan. Nagalit ako. Dahil hindi na ito tungkol sa babae. Hindi na rin ito tungkol kay Mark. Tungkol na ito sa akin. Sa respeto, sa dignidad at sa sarili kong halaga. Dahil paano umabot sa puntong kailangan kong marinig na akin na naman siya mula sa ibang tao? Samantalang, kung meron mang may karapatan sa kanya, ako yun. Sa mata ng Diyos, sa mata ng batas, ako yun. Dahil ako ang kasama niya. Ako ang asawa niya. Ako ang babaeng unang naniwala sa kanya. Ako ang unang babaeng nagmahal at nagtiwala sa kanya. Pero bakit parang kung ituring niya ako ay tila extra lang ako sa kwento nilang dalawa? Sarili kong kwento yon. Habang nakatitig ako sa mga mensahe, habang gustong gusto ko na siyang bastusin, ay may kumatok bigla sa gate ko. 10:00 na halos ng gabi. Kaya nagulat ako, Mama Mia. Pagbukas ko ay may isang lalaking nakatayo sa labas. Good evening, Ma'am Lara. Kilala ko siya. Si Bitoy. Kaibigan ni Mark. Kapwa niya pulis. Matagal ko na siyang kilala. Ang totoo niyan, isa nga siya sa mga naging abay ng kasal namin. Pasok ka. Tahimik siyang umupo sa sala. At hindi ko alam kung bakit pero bigla kong gustong ilabas lahat. Lahat ng kinikimkim ko, lahat ng tinatago ko, lahat ng pinasan kong mag-isa. Buti at nandito ka. May papakita ako sa'yo. Pinakita ako sa kanya lahat. Lahat ng pictures na inipon ko. Lahat ng screenshots. Lahat ng mga messages. Pati na rin yung sinabi sa akin ng babae. Tahimik siyang nakatingin habang nagbabasa. At habang tumatagal ay mas lalo siyang nananahimik. Hanggang sa ibinaba niya ang cellphone ko. Alam ba ni Mark na nagme-message siya sa'yo? Hindi. Hindi ko naman mini-message na ang asawa ko eh. Huminga siya ng malalim. At doon ko unang nakita sa mukha niya ang pagkadismaya. Hindi para sa akin, kundi para sa kaibigan niyang si Mark. Bitoy, alam kong magkaibigan kayo ng asawa ko. Pero bilang isang pulis, bilang isang alagad ng batas, tingin mo may pwede ba akong gawin? Hindi niya agad sinagot. Kahit legal, kahit kaso, may magagawa ba ako? Mas lalong tumahimik ang buong sala at doon ko napansin na kahit galit ako, kahit sugatan ako, kahit wasak ako, hindi ko na hinahanap ang pagmamahal ni Mark. Hindi ko na hinintay ang pagbabalik niya. Ang gusto ko na lamang noon, Mama Mia, ay hustisya. O baka closure na rin. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam eh. At habang nakaupo kami ni Bitoy sa sala, unang beses kong inamin sa sarili ko ang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Hindi na ako umiiyak dahil mahal ko pa siya. Umiiyak ako dahil hindi ko matanggap kung paano niya lang ako basta-bastang binitawan kahit na nangako kami sa harap ng simbahan at sa harap ng Diyos. At sa totoo lang, Mama Mia, kapag nakasandal ka na sa isang pangakong akala mo hinding-hindi na mapapako, kapag biglang nawasak yun, mawawasak din pati ang buo mong pagkatao. May mga katotohanan na hindi biglang lumalabas. Dahan-dahan silang lumalapit sa'yo na para bang hangin na hindi mo napapansin. Hanggang isang araw, malalaman mong matagal na pala siyang nandyan. After ng gabing yun, nakausap ko si Bitoy, hindi na ako nakatulog ng maayos.
Dahil paulit-ulit na bumabalik sa isip ko, Mama Mia, ang tanong na, bakit kailangan niya akong lokohin? Bakit hindi na lang niya ako iniwanan agad? Bakit hindi na lang niya ako hiniwalayan agad? Kaloko-loko ba talaga akong tao? Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na parang isang robot. Humingiti sa pasyente, nag-a-assist, lahat. Pero bawat galaw ko, pakiramdam ko wala ako doon. Hanggang sa may tumawag sa akin sa nurse station. Ma'am Lara, may naghahanap daw po sa inyo sa labas. Sino daw? Kaibigan daw po ng asawa ninyo? At paglabas ko ay nandun si Bitoy. Nakatayo siya sa labas ng ospital. May hawak-hawak siyang folder. Nung makita niya ako ay ngumiti siya. Ma'am Lara, may kailangan kang malaman. Ano yun? Ibinigay niya sa akin yung folder na dala-dala niya. Internal report to. Galing sa station nila Mark. Napatingin ako sa kanya. Bakit mo binibigay sa akin to? Huminga siya ng malalim. Kasi matagal ko nang napapansin na may mali. Pero hindi ko alam kung gaano ko yun kalalim. Hindi ko naman nakikita yung babae pero alam kong may babae siya. Ilang beses ko siyang pinagsabihan. Ilang beses kong sinabi sa kanya na ipakilala niya ako sa babae dahil plano ko sana noon. Yung babae na lang ang kakausapin ko. Kaya lang, hindi pa rin niya ginagawa. Kaya naramdaman kong may mali. Binuksan ko yung folder, Mama Mia. At doon unti-unting nagbago ang lahat ng akala ko. Hindi lang mga messages ang nandun. Hindi lang yung babae, kundi yung totoong katotohanan. Mga logs, mga incident reports, mga internal notes, Mama Mia. At may pangalan na paulit-ulit doon. Sabi ni Bitoy, yun daw ang pangalan ng babae. At yung isa pang pangalan daw yun ng kapatid nung babae. May involvement pala siya sa isang kasong hinawakan ni Mark. Isang kaso na tinatrabaho ni Mark at ng partner niya. At doon ko unang naramdaman, Mama Mia, na hindi lang pala emosyon ang nakasabit sa lahat ng to, kundi pati trabaho, pati pressure. Bagay na mas malaki pa pala kesa sa inaakala ko. Lara, hindi ko alam kung naiintindihan mo yan. Dahil may mga jargons dyan para sa trabaho namin. Pero isa lang ibig sabihin yan. May pattern. Yung babae, hindi lang yun basta nakilala ni Mark. Gaya ng akala mo na sa OJT. Dahil hindi naman siya intern. Doon sa station kung saan siya naka-assign. Anong ibig mong sabihin? Yang babae, suspect. Ano? Oh, suspect. Sa isang drug syndicate. Hindi lang droga eh. May ilan pa yata na involved na kaso yung babae, pati yung kuya niya. Yung babae ay isa sa mga naka-assign kay Mark para imbestigahan niya. Pero imbis na imbestigahan niya, imbis na hulihin niya, nahulog siya dito. Nahulog siya sa patibong hanggang sa nabuntis niya. Hanggang sa sila nang nagsasama. At may isa pa akong sasabihin sa'yo, Lara. Ano yun? Si Mark, dismiss na siya sa tungkulin niya. Ano? Oo. Kasi mas inuna niya yung damdamin niya kesa dun sa trabaho niya. At isa pa, immoral din yung relasyon nilang dalawa.
Alam ba ni Mark na alam na ninyo? Oo. Ang totoo niyan, sinubukan ko siyang tawagan. Sinubukan ko siyang kausapin muna bago kita pinuntahan. Dahil gaya ng sabi mo, magkaibigan kami ni Mark. May loyalty pa rin naman ako sa kanya bilang kaibigan niya. Pero hindi siya sumasagot. Tinatawagan ko out of coverage area. Tinetext ko, walang sagot. Chinachat ko ni Sin, hindi niya magawa. At ngayon, pinaghahanap na sila ng mga kasamahan namin, ng mga dating ka-station ni Mark. Anong ibig mong sabihin? Naglayas sila, Lara. Tumakas. At ang duda pa dun sa station, kasabot na raw si Mark sa pagbebenta ng mga pinagbabawal na gamot. Mama Mia, ilang beses ko pong kinurot-kurot ang sarili ko. Ilang beses kong sinampal-sampal ang sarili ko ng mahina para sakaling magising ako. Baka sakaling panaginip lang ang lahat ng to. Ang Mark na kilala kong disenteng tao, ang Mark na kilala ko bilang isang matuwid na pulis, ay hindi na pala siya yun. Doon ko napagtanto na hindi na nga pala siya yung Mark na minahal ko. Malayong malayo na siya sa Mark na pinakasalan ko. Kaya naman pala, hindi na niya ako mahal. Kaya naman pala, hindi niya ako pinili dahil hindi na siya yung Mark na nakilala ko dati. Pumunta ako dito, Lara. Nagbabaka sakali na kapag tumawag si Mark sa'yo, ipagbigay alam mo agad sa akin. O di kaya naman, sa ibang mga pulis kung wala kang tiwala sa akin. Eto na yung hinahanap mo. Eto na yung tinatanong mo sa akin. Kung may magagawa ka bang legal. Eto na yun. Mama Mia, ilang minuto nang nakalayo si Bitoy sa akin pero hindi ko pa rin magawang ihakbang ang mga paa ko. Hindi ko magawang bumalik sa loob ng ospital dahil nasyasyak pa rin talaga ako sa mga narinig kong balita. Hindi ko akalain na ganun si Mark. Hindi ko akalain na magagawa niya yun. Ilang sandali pa ay may lumabas ng isang nurse intern na hinahanap na raw ako sa loob. Pero pagdating ko sa loob ay parang wala ako sa sarili ko kaya humingi na lang ako ng time off sa boss ko. Agad namang pumayag ang mga taga-ospital. Umuwi ako ng bahay. Hinalugog ko ang buong bahay at hinalungkat ko ang mga gamit ni Mark pero wala akong makita. Mama Mia, sinubukan kong tawagan ang mama ni Mark. Kaya lang natatakot ako kung anong sasabihin ko. Baka isipin niyang sinisiraan ko ang anak niya. Wala pa rin kasing may alam tungkol sa naganap sa amin kahit 2 taon nang nakalipas. Oo, walang may alam. Ewan ko kung pinaalam ni Mark sa mga magulang niya o sa pamilya niya. Basta sa side ko, dahil taga-probinsya kami, walang nakaalam na wala na akong asawang kasama matagal na. Hanggang sa naunahan ako ng kapatid niyang tumawag sa akin. Ate Lara, alam mo na ba ang nangyari? Kinabahan ako. Anong nangyari? Si Kuya Mark, Ate Lara, nahuli daw siya sa Mindanao. Wanted daw kasi siya eh. Hindi ako makahinga noon, Mama Mia. Aaminin ko, may damdamin pa rin ako kay Mark. Pero aaminin ko rin na may naramdaman akong konting feel of redemption nung nalaman kong nahuli silang 2 nung babae niya. Walang batang kasama nilang 2. Hindi ko alam kung saan nila iniwan ang anak nila. Basta nahuli sila. 2 linggo ang lumipas, ibinalita sa akin ni Bitoy na nandito na daw sila sa amin. Dito daw sila ikukulong dahil dito sasampahan ng patong-patong na mga kaso. Tinanong ako ni Bitoy kung dadagdag daw ba ako sa kaso.
Matibay na ebidensya daw ang pagkakaroon ng anak. Pero sabi ko, wag na. Matatagalan din naman sila sa loob ng kulungan. Dahil bukod sa illegal o pinagbabawal na gamot, may mga illegal firearms daw na na-recover mula sa kanilang dalawa. Kaya matagal-tagal na kulungan yun, Mama Mia. Pagkatapos kumalat yung balita ay tsaka pa nalaman ng mga magulang ko ang nangyari. Tinanong nila ako kung ayos lang ba ako. Sinabi kong oo, kahit na ang totoo ay hindi. Mama Mia, sa ngayon, hindi ko pa alam kung anong magiging desisyon tungkol sa kaso ni na Mark at nung babae niya. Ilang buwan pa lang naman nang lumipas. At ako, sa ngayon, pinipili ko pa rin po na bumangon araw-araw, magpatuloy. At pinag-iisipan ko na rin ang pagpapaanal ng kasal namin ayon na rin sa mga payo ng mga kaibigan ko. Mama Mia, marami ang nagsasabi na pwedeng magkamali ang intuition. Pwedeng magkamali yung women's instinct. Pero hindi naman masama kapag pinakinggan natin ito paminsan-minsan. Hindi naman masama kung bine-verify natin ang katotohanan bago natin ipagtanggol ang ating mga mahal sa buhay sa ating sarili. Sana mas mahalin natin ang ating sarili. Mas paniwalaan natin ang kanyang nararamdaman, ang kanyang napapansin, higit kanino man. Maraming salamat po. Kung tatanungin mo ako, Mama Mia, kung itutuloy ko ba ang annulment, pinag-iisipan ko pa po. Pero rest assured na makikipaghiwalay talaga ako kay Mark. Hindi ko naman itatali ang sarili ko sa isang lalaking wala naman talagang pagmamahal sa akin. Maraming salamat po ulit at hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang. Lara. O hindi ako nakapaghanda dun sa ending. Kala ko maghihiwalay lang, parang ganun lang. Nako, may mga ganun ba? May mga nade-develop ba sa mga kasong hinahawakan nila? Grabe, gusto ko marinig ang side ni Mark. Paano siya na-in love dun sa babae? Paano siya na-in love dun sa iniimbestigahan niya? Parang ganun. Anyways, maraming salamat, Lara, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating program. Nako, sa mga nakikinig ngayon, please do like and share this video at huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe din dito sa ating channel kung hindi pa po kayo subscriber. Kung subscriber naman na kayo, nako, huwag niyo rin kalimutan na pwede po kayong magpa-member dito sa channel natin. And speaking of member, nako, marami na po tayong mga members na talaga namang tayo ay minamahal at tayo ay hindi iniiwan. Maraming salamat sa inyo mga dakila nating members. Namely talaga, ang pinakabago na si Pepe Macaranas. Maraming salamat. At ang nagbabalik na si Rosel Macdolor. Hello din ako kay Freaky, na pinakauna nating member. Maraming thank you, Freaky. Kay Ernesto Boys, Alpha Garcia, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smackdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab. Hello din ako kay Gail Easy at syempre kay Mila Raduban. Thank you very much sa pananatili ninyong member dito sa ating channel. Ganun. At bukod sa ating mga member, meron din tayong mga mapagmahal na mga subscriber na hindi tayo iniiwan sa hirap at ginhawa man. Ako, maraming thank you sa inyong lahat. Hi ako kay Lailena Season, kay Ladylyn Nabarte, Maraming salamat din Joanne Samaniego, Joylyn Espinosa. Hello din kay Aida Hoffman, all the way from Australia. Hello. Christina, maraming salamat. Marietta Yoto, Marlene Vargas, Ira Boss, thank you very much. Hello din kay
Sally Buma, kay Annabel Manib, maraming thank you. Kay Yuki Viel, hi Yuki Viel, maraming salamat. Fredeline Balao, MJ Lu, maraming thank you MJ Lu. Kay Jing Duyaw, kay, sino ba to? Sandali. Siya, pasensya, maraming salamat. Hello din sa ating suki na si Anthony Laigo. Thank you very much. Sa lahat po ng mga gustong mabati ang kanilang mga pangalan o gusto silang ma-shoutout, comment lang po kayo ng comment at abang-abang lang po kayo. Pasasaan ba't baka kayo na po ang susunod nating ma-shoutout dito sa ating programa. Kung may sarili po kayong kwento ng inyong mga buhay na nais nyo pong i-share, all you have to do is to email that to us. Ayan po ang ating email address sa may baba, mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you so much. I love you all. Mwah, 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 mwah. Mag-ingat po kayo palagi hanggang sa susunod nating upload. Bye-bye!